At para sa ating mga balita, US nagimbal sa ipinapatayo ng China at ang kalunos-lunos na sinapit ng lalaking nagsunog ng Quran. Abangan! Pero bago natin umpisahan ang ating mga balita, mangyari po lamang na i-like ang video ito para sa patuloy na paghahatid natin ng ating mga updates mula sa loob at labas ng bansa. Malaking tulong po ang inyong like para sa aming mga content creator. Maraming salamat po mga kababayan. Naghahanda sa gera, yan ang iniisip ngayon ng ilang mga eksperto tungkol sa mga hakbang na ginagawa ng China. Kabilang na dito ang pagpapatayo ng isang malaking lungsod para lamang sa kanyang sandatahang lakas, 30 kilometro mula sa lungsod ng Beijing. Inaasahang ito na ang magiging pinakamalaking command center sa buong mundo sa oras na matapos ang tinatawag na Beijing Military City. Sa kasalukuyan ay patuloy ang construction sa nasabing lugar at tulad ng iba pang proyekto ng China, dramatiko din ang sukat nito. Tinatayang aabot sa 15,000 acres ang lawak nito, 10 ulit ang laki kumpara sa Pentagon. Ang Pentagon, gaya ng pagkakaalam ng marami, ang nagsisilbing headquarters ng US Defense Department. Ang Pentagon ay may lawak na 10 ulit ng isang American football field, habang ang Beijing Military City ay inaasahang magiging 10 ulit ang laki sa Pentagon. Sa oras na mabuo ito na umano ang magiging pinakamalaking military headquarters sa buong mundo. Isang underground facility na may kumpleto at matibay na military bunkers at malalalim na underground tunnel. Sinasabing matitibay na konkreto ang ginagamit sa konstruksyon at inaasahang magiging isang foolproof facility. Ibig sabihin, may kakayahan itong mag-survive sa anumang uri ng nuclear attack. Tinitiyak ng China na hindi ito mawawasak ng nuclear attack o ng anumang malalakas na pag-atake ng Amerika, gaya na lamang ng ipinagmamalaking 2,000-pound bunker buster bomb ng US. Inaasahan din na sa loob ng pasilidad na ito, ilalagay ang lahat ng mga pangangailangan ng Chinese Armed Forces at ng kanilang Commander-in-Chief na si Xi Jinping. Sa madaling salita, maaaring pamunuan ng Chinese President ang isang digmaan mula mismo sa loob ng pasilidad. Sumasang-ayon naman ang mga eksperto na magiging eksakto sa plano ang kalalabasan ng pagtatayo sa pasilidad. At sinabi pang ito ang magsisilbing command center ng China sa oras ng digmaan. Nakatakdang palitan nito ang kasalukuyang military headquarter ng China na malapit sa Beijing, ang Western Hills Complex na binuo pa noong panahon ng Cold War. Tanong ngayon ng mga observers, ano ang dahilan ng China sa pagtatayo ng higanteng pasilidad para sa kanyang militar? Yan ay dahil umano sa ambisyon ng China na ipakitang siya ang major military power ng mundo, kung saan ang nasabing pasilidad ay akma sa ambisyong ito. Sinasabing nagsimula ang pagtatayo ng pasilidad noong nakaraang taon, kung saan meron umanong 100 cranes ang inilagay sa site na pagtatayuan. Naglagay din ng mga warning signs sa palibot ng site at ipinagbawal din ang pagkuha ng litrato dito. Ipinagbawal din ang pagpapalipad ng mga drones malapit sa site kasabay ng tuluyang pagsasara ng lahat ng mga daanan patungo sa nasabing lugar. Pinunuri ng mga checkpoints ang maraming lugar para mamonitor ang galaw ng mga tao, lalo't ang nasabing lugar ay dating lugar kung saan nagha-hiking ang maraming tao pero isinara na sa publiko. Sinikap umano ng China na itago ang lahat ng impormasyon tungkol sa pagtatayo ng nasabing pasilidad, pero ngayon ay putok na ito sa mga pahayagan. Isang bagay na hindi dapat umanong ipagtaka dahil sa lawak ng sakop nito, 10 ulit na mas malaki kaysa sa Pentagon ng Estados Unidos. Sinasabing ang sukat, lawak at sakop nito ay refleksyon ng ambisyon ng China dahil nais-anya nitong i-challenge ang lakas ng Amerika. Matatandaan na ang China
ang may pinakamalaking puwersang militar sa buong mundo, kung saan binubuo ito ng nasa 2 milyong aktibong sundalo ng PLA. Hawak din ng China ang pinakamalaking Navy fleet sa buong mundo. Dagdag pa rito ay patuloy na sinisikap ng bansa na maging dominante sa puwersang panghimpapawid, kung saan inilunsad nito ang 6th generation ng kanilang advanced na jet fighters. Patuloy rin ang pagpapalawig ng China sa kanilang nuclear arsenal sa pamamagitan ng paglikha ng mga bagong bomba nuklear. Isang bagay na nakikita ngayon ng US bilang isang lumalaking banta sa seguridad. Tinatayang magtataglay ang China ng nasa 1,500 nuclear warheads pagsapit ng taong 2035. Kapareho yan ng nuclear warheads ng Estados Unidos. At ang nasabing pasilidad ay bahagi umano ng isinasagawang military upgrades ng China. Ayon sa mga eksperto, ang military city ng China ang nag-iisang kulang na lamang sa itinuturing na pinakamalaking puwersa sa buong mundo. Ito ang magiging sentro ng sandatahan, taglay ang mga pinakabago at advanced na command and control systems. Anumang operasyong militar ay magiging koordinado mula rito patungo sa lahat ng mga sangay ng People's Liberation Army. Higit sa lahat, may kakayahan ang pasilidad na protektahan ang liderato ng China sa oras na magkaroon ng digmaang nuklear sa mundo. Hindi rin daw dapat umano baliwalain ng India ang nasabing proyekto, lalo't ang India ay may sigalot sa China dahil sa border issue. Sa ngayon, dapat umanong tutukan ng India ang military budget nito kung nais nilang tapatan ang upgrade ng China. Sa ibang balita, lalaki sa Sweden, patay matapos sunugin ang Quran. Kamakailan ay natagpo ang naliligo sa kanyang sariling dugo ang Kristiyanong Iraqi na si Salwan Momika. Si Momika ay ang lalaking nagsunog ng mga kopya ng Quran noong 2023 sa labas mismo ng Stockholm Central Mosque. Yan ay bilang bahagi ng isang protesta ng taong iyon. Natagpuan ang kanyang katawan noong Miyerkules ng gabi sa tinutuluyang apartment sa lungsod ng Stockholm sa bansang Sweden. Naisugod pa ang lalaki sa ospital pero idiniklara itong patay kinabukasan, Huwebes ng umaga. Nakatakda sanang magbaba ng desisyon ang korte kaugnay sa kasong pagpapalaganap ng ethnic hatred na isinampa sa kanya, pero ipinagpaliban ito sa February 3 dahil na rin sa kanyang pagkamatay. Ayon sa report, mabilis na rumesponde ang pulisya sa bahay ng biktima matapos makarinig ng mga putok ng baril sa lugar. Kinumpirma ng otoridad ang biktima na si Momika, ang lalaking sangkot sa panununog ng Quran noong 2023. Nasawi ang biktima dahil sa mga tama ng baril at sa kasalukuyan ay nagsasagawa na ng investigasyon tungkol dito. Ayon pa sa pulisya, kasalukuyan umanong nagsasagawa ng live streaming si Momika ng pagbabarili naman sa mga ginawa ni Momika. Maraming mga bansang Muslim ang nagpahayag ng kanilang galit, kabilang dito ang bansang Iraq, kung saan sinalakay ng mga Muslim doon ang embahada ng Sweden sa Baghdad noong Hulyo 2023, kung saan ilang mga tao ang sinasabing umakyat sa pader ng embahada para sunugin ang gusali. Makalipas ang ilang oras ay pinalayas din sa bansa ang ambasador ng Sweden. Kasunod ang pag-pull out ng Iraq ng kanilang charge d'affaires sa Sweden. Sinasabing naging target ang bansang Sweden matapos ang ginawa ni Momika. Dahilan upang itaas ng Swedish Intelligence Service ang threat level sa bansa, lalo pat napapabalitang may mga dayuhang puwersa na involved sa pamamaslang. Sa ngayon ay pinag-aaralan na rin ng pamahalaan sa Sweden ang pag-abolish sa mga protestang may kasamang panununog ng mga kasulatan dahil sa ilang mga kadahilanan. Hanggang dito ang ating mga balita. Muli ay maraming salamat po sa inyong pakikinig.